Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Pahayag po ni Associate Justice Hernando doon sa final decision ng Supreme Court, yung pagbasura nila sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Lumalabas na tamimi, na bulaga, na supalpal ng todo ang House of Representatives. So ito, warning, supalpal sa House Speaker, House Majority Floor Leader, mga House Leaders. Pakinggan nyo itong opinion, concurring opinion ni Justice Hernando. Associate Justice Ramon Paul Bernardo emphasized that the Supreme Court will not allow the House of Representatives to corrupt or circumvent the Constitution through the mishandling of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. In a separate concurring opinion to the ruling that declared the earlier impeachment attempt unconstitutional, Hernando explained that the one-year bar rule under the Constitution is designed to strike a balance between holding the highest government officials accountable and ensuring the stability of government operations. He stressed that the House cannot invoke the doctrine of operative fact to cure the defects in its handling of the Duterte impeachment, as there was neither genuine reliance on the doctrine nor faithful adherence to its principles. Instead, the House merely resorted to a narrow legal and technical approach. I-explain natin mamaya ano yung doctrine of operative fact. Kasi yun ang palusot ng mga kongresista na we did it in good faith. Hindi namin binayolate ang may pagkakamali lang. Kaya, pagbigyan nyo na kami, i-apply na natin ang doctrine of operative fact. Ito yung exact statement ng Justice. I stress that with the respondents' House machinations, the one-year bar rule was not only corrupted, but veered away from its purpose. It was circumvented. A mechanism crafted to foster balance between stability and accountability and given life through jurisprudence in order to achieve those ends was instead handled in a manner comparable to any other procedural hurdle or technicality that must be overcome. As guardians of the Constitution, the court cannot allow this degradation. Parang, forgive my word, huwag niyong babuyin ang konstitusyon. Di na kami papayag niyan. Anong doctrine of operative fact na sinasabi niyo? Hindi yun sinunod. Ito, sinerch ko, what is doctrine of operative fact? Mahirap ito Sabi, it is a legal principle that says, even if a law or executive act is later declared unconstitutional, itong ginawa nila kay BP Sara, unconstitutional, the actions taken and consequences that occurred before the declaration are not automatically erased, but may be sustained for fairness, but preventing chaos or undue burden, especially when people acted in good faith, relying on the law's validity. It's an exception to the rule that an unconstitutional law is void from the beginning, allowing courts to balance strict legality with practical justice and equity, but it's applied cautiously only in extraordinary circumstances. Pasensya na kayo, medyo malalim ito. Ang naintindihan ko lang, doctrine of operative fact.
may batas. O yung ginawa nilang impeachment, unconstitutional. Yung pagkakamali nila, pwede daw kalimutan o pwedeng pagbigyan dahil they acted in good faith. Hindi naman daw nila sinadya, parang ganun. Sabi ng korte, hindi pwede. Palusot nyo lang yan. Sinerecombine nyo, dinigrade nyo, binaboy nyo ang proseso. Kaya hindi kami papayag. Diba? Ang sarap pakinggan yung mga ganyang kangkaring opinion ng ating. Kaya, buhay na buhay po ang hustisya sa ating bansa. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga matitinong Supreme Court Justices na hindi sila padadaig ng mga powers that be. So, buhay na buhay ang ating hustisya, although mabagal nga lang. So, sana, mga House leaders, Speaker Bujidi, Congressman Sandro Marcos, sino pa? Congressman Joel Chua, Congresswoman Luistro, yung mga abogado, yung mga prosecutor, galingan ninyo. Para makapanood na kami ng bloodbath. Sige na. Trillanes, De Lima, Enteveros, Akbayan, Persis Sendanya, Makabayan Black. Hinintay na namin, mag-file na kayo February 6. Ba't galingan ninyo, sundin nyo ang proseso para matuloy na ang bloodbath. Kaya lang, sabi ni Senator Soto, impeachment is now an impossible dream. Talagang umalma siya ng todo yung decision daw ng Supreme Court na yan. Pagbasura with finality ang impeachment complaint is judicial overreach. Parang wala na. Dinidiktahan na kami ng Supreme Court. Ang galing-galing niya, no? Okay lang sana kung abogado siya. Saan ba siya? Kumuha ba siya ng law? Saan ba siya nag-aral? Ano ba bakit tinatawag na One Ball University? Hindi ko alam. Bakit tinatawag na One Ball University? Okay, salamat po, Justice Hernando, at sa lahat ng maestrado ng Supreme Court. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mga ni si Angkol ang matagaan og yero. So, nakita nato karon ang yang balay nga buwan na kaayo. So, si Angkol ang mangitagaan og yero aron makapuli og makaatop siya sa iyang balay. So, mao ni ang kaimtang sa balay ni Angkol. So, looy nagyud kaayo silang Angkol kay tuluan na og gipangsapahan na lang ang ilang atop og trapal diri sa sulod. Sa uro na mas planggana kay katulog na. So, looy kayo ang ilang kahimtang. So, diri sa sulod pod mo ni ang ilang sulod. So, tuluan na pod kaayo. Kayo gipangsapahan lang pod og sin nga daot na pod og tabla. So ginapuy-an pa ni nila. So makita nimo ang ilang kahimtang nga kung ulan na gid kaayo. Ulo na diya dito katulog sa sukat og dili katulog. So manilang pagkaon kamuti. Karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay nga buslot naman og tuluan na kaayo kung muulan. 40 years na kapin. So 40 na, so busa di ay gipangsapahan na lang og trapal. So pila na imong edad Kol? 68 ko ani karon na tuig. O so ngano sa kidugayon sa tuig Kol ka aya pa mailisan nga natagaan mo giyero. Ayo saon ta man niya iya pa gyud nga kuan. Ayo pa man na hinabang. So salamat kay nagtabang ni ini. Grasya ulog ng langit. Mayon ta makalangit ang natabangan kadagang tawo ngayong natabangan. Salamat kay. So na kay mga anak Kol. Dagan ako mga anak pero
Katrabaho ka. So nangaminyo na sila. So unsa imong panginabuhian kol? Wala ka na pag So mag-uuma lang ka. mag-uuma lang O ko. tigulang na pod. Tigulang ko. Di kaya pagkakaya pagbuso. So salamat kol. Kay natagaan man ka kol, so makaatop na gyud mo og mapulihan na gyud ang Salamat, inyong balay. salamat. Ayaw Okay. maka-plaster kay Salamat sa Ginoo sa naghatag niini. Sige, God bless.